bago po tayo magsimula, at nais ko po munang basahin po, sabay-sabay po natin basahin, yung Romans 12, verse 1 to 2 sa NIV version po nyo. At dito po sa verse 1 po, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, of offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa verse 2 po, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, this good, pleasing, and perfect will. Ayun, So sa buhay po ba natin, hinihingi po ba natin yung perfect will sa kay Lord? No? So dito po, at sa oras na po na to, bilang pamagat po ng ating mensahe, ay ito po'y pinamagatang a servant of God. So ito po, servant of God. Napakaano po nung salita na sabihing servant of God. Amen? So bago po tayo magsimula, nais ko po munang anyayahan ang bawat isa na tayo po ay tumayo at manalangin. At idulog po natin sa Diyos. Idulog po natin sa Diyos yung ating isipan at saka yung pagkaunawa para po dito sa mensahe na nais niyang ay parating sa amin. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Lord God, sa pagpapala na aming tinatamasa, O Lord God, sa iyong gabay patnubay, O Lord, na patuloy po kaming pinagpapala, O Lord God, sa lahat po ng bagay, O Lord. Lord, tinudulog po namin ang aming mga sarili, O Lord God, na kung ano man po, O Lord, ang aming mga pagkakasala, O Diyos, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, O Lord God, humihingi, O Lord, ng kapatawaran, O Lord God. Bagaman, O Lord, kami po ay taong makasalanan, O Lord God, sapagkat kami, O Lord, ay humihingi ng kapatawaran, O Lord God, sa iyong pangalan, O Lord. Kiniklaim po namin, O Lord, na sa oras na ito, O Lord God, ay iyo muna kaming napatawad, O Lord. Lord, ganun din po, Lord God, sa mga taong hindi nakadalo, O Lord God, sa gawain ito, O Lord, kung ano man po, Lord God, ang kanilang mga kadahilanan, O Lord, patuloy mo po silang agabayan, O Lord God, pagpalain, O Lord God, at ganun din po, Lord God, sa mga nanonood online, O Lord, na kung paano mo sila, O Lord God, pinagpalan, O Lord God, na lubos mong pagpapalain, O Lord God, sa ngayon, O Lord God, at itimo, O Lord God, sa kanilang mga puso't isip, O Lord, ang mensahe na kanilang maririnig, O Lord. Lord, dinudulog ko po sa iyo ang mensaheng ito, O Lord God, nawa po, Lord God, na patuloy mo po ang gabayan, O Lord. Lord, inaamin ko po, O Diyos, na ako po'y kulang sa kaalaman, O Lord God, subalit ako po, O Lord, ay dumudulog, humihingi sa iyo, O Lord God, ng karunungan at pag-uunawa sa mensaheng ito, O Lord, upang ang mensaheng ito, O Lord God, ay maibigay o maideliver maayos, O Lord God, sa mga taong nakikinig, O Diyos. Maraming salamat po, Lord God, at ganun din po, Lord God, sa bawat isa sa amin dito, O Lord, na ipagkaloob mo po, Lord, ang espiritu ng pag-uunawa, O Lord God, upang ang mensaheng ito, O Lord God, ay tumimo sa kanilang puso at isip, O Lord, at ganun din po, Lord God, na magamit, O Diyos, sa kanilang pang-araw-araw, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Lord. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po, no? At dito po sa mensahe, sa sinasabi po ditong servant of God. Pag sinabi po bang servant of God, is ano po ba yung naiisip natin? Ano po ba yung katagang salita sa pagiging servant of God? So dito po, sa pagiging servant of God, dapat pag sinabi mo sa sarili mo na isa kang lingkod ng Diyos, dapat yung sarili mo handa. Handa sa lahat ng gawain para sa Panginoon. So paano po ba natin magagawa sa ating mga sarili maging lingkod ng Panginoon? Paano po ba? Ano po ba yung mga dapat mong gagawin? Sabi po rito sa Romans 12 verse 1, sabi dito,
to offer your bodies, sabi po dito is to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So dito po pala, ito po yung isang way o isang kaparaanan na kung paano po tayo aangat o magiging isang lingkod ng Diyos. Pero kanina po, yung sa kanta, purify, talagang dapat magpalinis po muna. Dapat maging malinis muna tayo. So dito po sinasabi na, bago tayo maging servant ng Lord is dapat yung kalooban po natin is willing, na andun po yung pagpayag mo na gawin ni Lord o kumbaga si Lord yung mangunguna sa buhay mo, na para magiging servant ka ni Lord, So paano ngayon, katulad nito sa mga sa sitwasyon po ng ating buhay. Paano po natin may alay, kasi sabi po dito is offer your body. So paano nyo po iaalay sa Diyos ang iyong buhay sa paglilingkod sa Kanya, yung ating sarili sa gawain ng Diyos, na kung ito yung madalas, paano mo iaalay yung sarili mo sa Diyos? Paano mo iaalay? Kasi kung mismo sa gawain, mismo sa gawain ng Diyos, hindi pa natin nagagampanan. Amen? Hindi natin nagagampanan yung mga gawain na para sa Diyos. Ang hirap sa sitwasyon po natin ngayon, kasi dito, sa verse na ito, makikita po natin na parang tayo, parang si Lord pa yung nakikiusap sa atin na I urge you, na parang pinapakiusapan pa tayo, Kung titingnan po natin, sino po ba tayo, na para pakiusapan niya. Kumbaga parang wala na sa atin na yung magkusa para sa gawain ng Panginoon, Yung tipong alam mo na may gawain na, May gawain bukas, May gawain bukas, bukas. Bukas pa yon, pero ngayon pa lang, nag-iisip ka na kung ano yung magiging dahilan mo. Amen? Ginagawan mo na hindi pa nating nararating yung bukas, pero ngayon pa lang, ginagawan mo na ng dahilan para makaiwas sa gawain ng Panginoon. So paano po ba natin masasabing a servant of God ka? Amen? Kaya kung minsan, sa pamumuhay po natin, kung minsan sa buhay po natin makakaramdam po tayo ng bigat sa ating hinaharap, na yung tipong yung parang asipag-sipag mo na pero ang bigat pa rin sa pakiramdam. Yung bang para bang pasan mo yung mundo na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Amen? Na yung mga trouble sa buhay mo is hindi mo na may isip kung ano yung una mong gagawin. Sa atin pong pagsapalaran sa ganitong pamumuhay po, magkakaroon ka po talaga ng problema at ito po yung parang hinahayaan ni Lord, hinahayaan ni Lord na dumating sa buhay mo to upang maalala mo siya. Amen? Sino po ba naniniwala ng ganun? Amen. So, sabi nga po ni Pastor Prado, inaalaw ni Lord na yung mga pangarap mo wasakin yun. Di ba? Inaalaw ni Lord yun kasi yung mga pangarap na ginawa mo na hindi will ni Lord is makakasira sa buhay mo. Amen po. So, dito po, sa pangunahing problema po sa bawat isa po sa sa mga tao, isa sa mga problema sa bawat isa po sa atin is unang-unang problema is yung financial. Bagaman tayo ay pumunta rito sa Saudi, yung unang po natin is yung trabaho. Pero dito sa ating pamumuhay sa Saudi is nagkakaroon din naman po tayo ng oras. Bigyan naman po natin ng oras, ibigay naman po natin yung oras na para sa Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa bawat isa sa atin kasi hindi po natin iniisip si Lord. Unang-una rito yung problema mo pinansyal. Inaabuso mo na yung sarili mo, trabaho rito, trabaho doon, overtime dito, overtime doon.
ang ending, short ka pa din. Ano? Tapos yung pag-aabuso mo sa sarili mo, kung minsan, mararanasan mo na yung ang haba na ng oras ng pahinga mo, pero pagising mo, pagod ka pa din. Di ba? Ito yung nagiging kapalit. Ito yung nagiging kapalit sa ginagawa po natin, na hindi po natin naaalala ang Diyos. Amen? So kalaunan na mangyayari sa iyo, short ka na nga, pagod ka pa. Amen? Yun yung masaklap na mangyayari. Tapos pagka dumating ka sa point na ganito na parang hindi mo na kaya o parang tuliro na yung isip mo at dito mo mababanggit o masasabi sa sarili mo, laban lang self, hindi ka pababayaan ni Lord. Di ba? So dito na yun, dito mo na maalala si Lord na hindi kanya pababayaan kasi masasabi mo na sa sarili mo na hindi kanya pababayaan, subalit kasi ikaw ay isang lingkod niya. So paano po ba yung magiging lingkod niya? So kung iisipin po natin yung kaparaanan na ginawa ni Lord sa iyo at yung ginawa mo naman sa kay Lord, masasabi mo bang lingkod ka ni Lord? Napakahirap, Kasi kung isa kang lingkod ng Lord, talagang sinasabi natin na hindi ka pababayaan, Kasi umabot ka sa ganito katanda, Umabot ako sa ganito katanda, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin. Hanggang ngayon malakas pa rin. Kasi kung pinabayaan po ako ni Lord sa lahat ng mga problema ko, baka hindi na ako nakatayo dito ngayon. Amen? So dito po natin makikita kung paano po kabuti si Lord na sinasabi mo na servant ka ni Lord, pero yung pag-serve mo kay Lord, yung pag-alala mo sa kay Lord ay parang isa lamang optional sa sarili mo. Amen? Parang ginagawa mo na lang ginagawa mo na lang, pag gusto mong dumalo, dadalo ka. Pag ayaw mo. Di ba? So hindi mo inisip na si Lord bilang lumikha sa iyo, binigyan kanya ng lahat na ng mo. Pero ang nangyayari sa buhay, ang ginagawa mo, kumbaga yung ginaganti mo sa kanya is parang hindi mo inoobliga. Paano yung pagmamahal mo kay Lord? Parang pinaparamdam mo na hindi siya importante sa iyo, sa buhay mo. Amen? Pero si Lord talagang binibigyan kanya ng kasaganahan sa buhay. Amen? So napaka po nung reality po sa ating buhay, kasi ganito yung nangyayari, Kumbaga si Lord bigay ng bigay sa iyo, tapos ikaw iwas ka naman ng iwas. Layo ka naman ng layo. Pagdating sa gawain, wala ka. So paano po yung sinasabi ng Hebreo 10:25, Sinasabi po dito ng Hebreo 25 na huwag nating kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon, Huwag nating kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon sapagkat nalalapit na yung pagbalik ng Panginoon, So paano na lang kung inuna po natin yung ating mga makamundong gawa, Hindi po natin, sabihin na natin na busy ako, maglalaba ako, Lalaba ako, ako. Paano pag dumating yung time na dumating nga ang Panginoon at nagkaroon ng pag-rapture sa bawat isa? Ikaw, busy ka pa sa paglalaba. Yung iba, nag-i-enjoy na sa paraiso, sa ng Panginoon, Tapos sasabihin mo, maiksi lang yung buhay, dapat i-enjoy mo na. Hindi ka ba nag-i-enjoy kung dito ka sa gawain ng Panginoon pupunta? Sabihin na natin, sige, kaya mong mag-enjoy, gala ka rito, gala ka doon, enjoy mo yung sarili mo, pero paano nga, kung dumating nga ang Panginoon, dumating yung point sa Panginoon, ikaw nag-i-enjoy ka pala, naglalakad sa mundong ito, pero yung makasama mo nag-i-enjoy na sa paraiso. Anong mangyayari sa buhay mo? Di ba? Magtataka ka ngayon, mag-isa ka na lang pala. Laban. Masasabi mo pa rin bang laban lang self? Di ba?
Napaka, napakahirap po sa tao na nilubos na ni Lord yung pagpapala, nilubos na ni Lord lahat ng mga pangangailangan mo, subalit hindi ka pa rin naging tapat o servant of God. Ano? Sabi po dito sa Romans 2, dito po sa Romans 2, sana? Nawala na? Romans 12 verse 2, yun din po. Sabi po dito sa 2, do not conform to the pattern of this world. Di ba? Dito po sinasabi niya po na huwag tayong umayon sa kung ano man yung ng mundo. Kung sinasabi mo sa sarili mo na maiksi lang ang buhay, kailangan i-enjoy mo yung sarili mo, umaayon ka sa pattern ng mundong ito, paano nga? Sinasabi po dito ni Lord na do not conform the pattern of this world. Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is a good, pleasing, and perfect time. Perfect will. Perfect will. So dito po sinasabi niya sa atin na hindi pala natin kailangan na magpakasaya, magpakaluho sa mundong ito. Hindi po natin kailangan na magpakabuti dito sa mundong ito. Hindi po natin kailangan sundin kung ano po yung nasa mundong ito. Ang sinasabi niya po dito is, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test, approve that God's will is His good, pleasing, a perfect will. So, alin po ba yung susundin po natin? Amen? So, dito po, kung titignan po natin, itong verse na ito, ito yung pinapaalala o binibigay po sa atin ni Lord para hindi tayo malayo sa Kanya. Amen? Ayaw ni Lord na mapahamak tayo. Ayaw ni Lord na madadala tayo sa mundong hindi kaya-aya. So paano mo i-apply sa iyong sarili ang pagiging servant? A servant of Christ is a one who has voluntarily set aside his own and her personal right in order to love, serve, and obey the will of God. Amen? So, ang isang lingkod ni Kristo ay isang taong kusang isinasantabi ang kanyang mga personal na karapatan upang mahalin, paglingkuran at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, ngayon, tanong po natin yung sarili natin. Nagagawa po ba nating isi-set aside yung mga personal needs natin para sa Diyos? Minsan sumasablay tayo doon, Minsan hindi natin nagagawa yun. Yung tipong iisipin mo na may problema ako, ang laki ng problema ko to, pero diyan ka muna, may gagawin ako para kay Lord. Makikipagbuno muna ako kay Lord, babalikan kita. Amen? Di ba? May pagsapalaran muna ako kay Lord. Diyan ka lang muna. Yung mga ganong bagay ba? Pero ang nangyayari po sa atin, mamaya ka na, Lord. May personal needs ako May personal ako Di ba? Kahit sabihin na natin na ginagawa mo yung personal personal na mga pangangailangan mo at sinasabi mo na lagi mo naman naiisip si Lord, di ba? Lagi naman nasa puso mo si Lord, di ba? Lagi ka namang nanalangin kay Lord, di ba? So kung yun pala ay lagi si Lord na sa ba't inuna mo pa yung personal needs mo kaysa sa kay Lord? Di ba? Ang hirap, Ang hirap na tapos ikiklaim po natin sa ating sarili na isa tayong servant ni Lord, pero hindi po natin kayang i-set aside yung mga personal na mga pangailangan natin para sa Kanyang gawain. Amen?
So napakasakit, ano? Kung halimbawa na lang, ikaw si Lord, ano? Tapos ganito yung gagawin sa iyo nung alipin mo, ano? Gaano kaya kasakit? Kung hindi ka nga lang susundin ng anak mo, may kutos na mangyayari dun. Di ba? Bili ka ng tuyo, ayaw, kukutosan mo para sumunod, di ba? So kailangan pa ba nating antayin yung kutos ni Lord sa ating buhay para tayo sumunod sa kanyang will? No? Ang hirap magkutos si Lord, ano? Pag si Lord, kinutusan tayo ni Lord, napakahirap, ano? Baka hindi mo na mahanap kung ano yung kalooban ni Lord sa buhay mo. Di ba? So napakahirap. Kaya sinasabi mo, iksi ng buhay. Sige nga, iksi nga ng buhay. Kaya wag ka nang lumayo kay Lord. Kasi pagka lumayo ka pa kay Lord, maiksi na nga lang buhay, lumayo ka pa kay Lord. Paano pag kinutusan ka niya? Di wala ka na. Ano? Ang hirap sa buhay po natin, ano? Bilang sasabihin natin na servant of God, pero sumasablay tayo, sumasablay po tayo dun sa kalooban ni Lord. Hinihingi lang po natin kung paano tayo pagpapalain, humihingi lang po tayo ng kanyang gabay, humihingi po tayo ng lahat sa kanya. Ano? Lahat po ng nais po natin, hiningi natin sa kanya, pero wala po tayong binabalik para purihan siya. So paano mo magagampanan? Ano? So bilang isang servant of God is dapat naandun yung kalakasan ng loob mo. Ano? Dapat buo na yung loob mo. Ano? Hindi mo na lang basta sasabihin na hindi ako pababayaan ni Lord kasi isa niya akong lingkod eh. Pero paano mo sasabihin na isa kang lingkod kung wala ka sa kanyang gawain? Gaya na sinasabi ng Hebreo 10, di ba? Na wag mong kaligtaan na dumalo sa mga pagtitipon. Di ba? Napakaano po nung sitwasyon po natin sa buhay, ano? Bilang isang tao, ano, na nauuna pa po natin yung mga personal na mga pangangailangan natin kaysa doon sa ginagawa sa gawain para sa Diyos. Amen? So dito po sa verse na to, isa talagang makikita mo na kailangan ka pa bang pakiusapan? Kailangan ka pa bang, I urge you, no? Hihikayatin. Kailangan pa ba? Ano? Kailangan mo pa ba yung ganito na si Lord naman ang nagmamay-ari sa buhay natin. Wala kang ipagkakaila. Ano? Pero dito sa verse na to, parang si Lord pa yung nakikiusap sa iyo. Nagmamakaawa sa iyo. Ano? Hinihiling pa ni Lord, ano? Hinihiling pa ni Lord. Tapos dito ipinapakita niya, no? Pinapakita niya kung paano kanya pinagpala. Pinapakita niya rin, ano, yung kagalakan yung ano niya sa iyo, sa buhay mo, 'di ba? Kasi kung hindi ka mahal ni Lord, hindi niya pagkakaloob yung Panginoong Hesus para tubusin yung mga kasalanan mo. 'Di ba? Pero sa pamamagitan po na 'to, ano, nakakahiya po sa sarili po natin, ano, na bagaman hindi tayo perpekto, pero sa verse po na 'to, yung urge you, sana po magiging kurot sa puso po natin. Amen. So dito po ang pahiwatig po ni Lord dito sa verse na 'to is ayaw niya. Ayaw niyang mapunta ka sa kapahamakan. Amen. Ang gusto niya na sundin mo o ihanapin mo, hingin mo sa Kanya kung ano yung magiging kalooban niya sa buhay mo. Amen. So napakaganda po ng verse na to, dito po at pinapaunawa po sa bawat isa sa atin na sana naman hindi niya na kailangan na sabihin sa iyo, I urge you na hinihikayat ka niya, na yung willing ka na ialay yung sarili mo na magiging isang servant ni Lord. Amen? Amen po, So dito po, sa pangalawa, sa pangalawa po, sinasabi po dito, spend time with God. Ayan, ito na naman po tayo, Spend time with God. So paano ngayon yan, Siyempre, pag servant ka na ng Diyos, dapat maglaan ka na ng oras para sa Kanya. Amen? Amen? So dapat yung
kung halimbawa sasabihin mo sa sarili mo na hindi na pababayaan ni Lord kasi isa akong lingkod. Kung isa kang lingkod ng Lord, dapat magkakaroon ka na ng paglalaan ng oras para sa Kanya. Amen? So, bagaman ilan sa atin, ilan sa atin is nagagawa na ng paunti-unti, katulad po nila Kuya Kent, nila Kuya, sa atin dito, sa atin lahat, pagod sa trabaho, talagang bakbakan pagdating sa site, pero nagkakaroon pa rin po tayo ng time para kay Lord. So, yun po, napakaganda po ng napakaganda po ng mga ganong kaparaanan, pero subalit, may subalit pa rin yan, bilang isang tao, nagkakaroon pa rin tayo ng baba, yung parang failure ba? Parang nagkakaroon ka pa rin ng hindi pagsunod. May time pa rin talaga na naiiwasan, nakaiwas ka sa mga ganitong gawain, Kaya sa oras ng mga ginagawa po natin na talagang yung mind, yung isip po natin is dapat naandun si Lord. So sabi po rito, God want us to spend time with Him. The more time we spend with God, the more He will be involved in our life. Amen. So paano po ba yun? Kung gusto mo, kung magbibigay ka ng mahabang oras para sa Diyos, ang Diyos lalapit na sa iyo. Amen? Kapag naglaan ka ng oras para sa Diyos, hindi ka na magiging lugi. Sino ba dito yung nagiging lugi pagdating sa oras para sa Panginoon, sa ating Diyos? Walang lugi, di ba? Hindi ka magiging lugi. Bakit? Ang tanong doon, ba't mo masabing hindi ka lugi? Unang-una na doon, nagiging active ang Holy Spirit mo. Amen? Isa na ron. Pangalawa, patuloy sa paglago ng faith mo. Amen? Yung pangatlo, tumitibay ang relasyon mo sa Diyos. Amen? So dito po, kapag mas marami ka palang oras na inilaan sa Lord, hindi na, kumbaga yung Lord na rin ang lumalapit sa iyo. Kumbaga parang nasa tabi mo na lang si Lord, Lahat na lang ng mo is okay na kaagad, Okay na kaagad yung mo, okay na kaagad yung mga pinagdadaanan mo, Parang chill ka lang sa buhay. Amen? Hindi kayong tuliro ang isip mo araw-araw, tuliro o minuto, oras-oras yung mo, kasi malayo ka kay Lord. So sinasabi po rito na kapag mas maraming oras yung ilalaan mo sa Diyos, is inaalaw mo sa sarili mo na yung Diyos ang magiging ng buhay mo, sentro ng buhay mo. Diba? Ang Diyos ang kikilos sa buhay mo kapag nag-alaan ka ng oras na ibig sabihin nun, ayaw mo talaga lumayo sa Kanya. At ayaw naman ni Lord na layuan ka. Kasi sinasabi niya nga doon I urge you, di ba? So paano ka pa niya lalayuan kung maglalaan ka na ng oras para sa Kanya? Amen? So dito po, kapag naglaan po tayo ng oras o mahabang panahon, kapag maganda na ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka na mangangamba, mga trials at problema sa buhay mo, hindi na magiging katulad dati. Amen? So sabi po rito sa James 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Diba? So dito pa lang, sa unang sentence na to, dito sinasabi niya, kumbaga pinapaunawa niya sa iyo, sinasabi niya rin dito na ayaw niya na lumayo tayo sa Kanya at ayaw niya din na lumayo siya sa iyo.
Ano? So ano ba yung mga dapat mong gawin? Ang kailangan mo lang gawin is magkaroon ka ng oras para sa Diyos. Amen? Magkaroon ka ng oras para sa Diyos. Bakit? Kasi dito nagsisimula yung pagiging active ng Holy Spirit mo, yung relasyon mo para sa Kanya. Amen? So kapag maganda na ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka na mangangamba sa mga trials, problema sa buhay mo, hindi ka na katulad dati. Amen? So kung dati na malayo tayo sa Diyos, pagka nagkaroon po tayo ng problema, yung talagang hindi pa tayo sa gawain ng Panginoon. Pag nagkaroon po tayo ng problema, parang pag nakikita ka ng kapatid, huwag mong kakausapin yan, problemado yan. O, di ba? Ang hirap, di ba? Huwag mong yan, problemado, huwag mong bibiruin yan, problemado yan, di ba? Napakaano yung ganong sistema, nasa halip, damayan mo, para kasi kung hahayaan mo lang yan, doon na pumapasok yung pagiging tuliro ng utak niya Wala na siya makakausap, bakit? Hinayaan nyo di ba? Pinabayaan nyo, di ba? So dito po makikita na po natin na yung pagbabago po ng buhay po natin na kumpara noon sa ngayon, kung dati noon, mga Bisaya naman tayo lahat, kung tayo noon, na malayo pa sa paglilingkod sa Panginoon, yung utak po natin, kumbaga sa Bisaya, ang utak mo tandugunon. Tandugunon kay kag-utok. Kunting lang sa iyo talaga. Alam niyo po yung gagamba, Ihalin tulad po natin sa gagamba. Yung gagamba pag inilagay mo na sa stick, sa stick, kunwari tulog lang 'yon. Pero pag isang kalabit lang ng kalaban, baka na kaagad ang gusto, So ganito yung buhay po natin dati, Malayo tayo, hindi pa tayo isang lingkod ng Diyos, yung utak po natin is tandugunon, Na gusto mo trouble agad, gusto mo tapusin na agad, yung lahat ng gagalaw sa iyo, gusto mo na kaburahin sa mundo. Amen? May toyo. Napakahirap, dito po sa sitwasyon po natin, Pero kung ikaw ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos, ito na yung magiging problema mo. Problema lang yan, di ba? May malaking Diyos ka. Kumbaga, dito kaya mo nang i-handle kung ano na yung mangyayari sa buhay mo. Bagaman may problema, yung problema na andyan yan, Hindi ka lulubayan ng problema na yan, pero ano yung mangyayari sa'yo? Iisipin mo ba? Kumbaga, yung problema mo, sarili mo na rin yung mag-a-advise, magtambag sa imo haba. Kaugalingon na po niyo. Okay. Pagka naano mo na yung sarili mo na problema na, ito na yung magiging problema, Tapos masasabi mo sa sarili mo, problema lang yan. Yung problema na dinadanas mo ngayon, hindi pa yan nangangalangingkingan sa problema na dinanas ni Job. O, di ba? Nandun na yung sarili mo na inaano mo na yung sarili mo na nagkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Magkaiba, Ang laki ng pagkakaiba nung wala ka sa gawain ni Lord at yung magkakaroon ka na ng oras sa relasyon para sa Panginoon is nagiging open na yung mo. Hindi na tandugunon yung utak mo. Mawawala na sa pamumuhay mo yung ganong sistema, Kasi kahit na ikaw na mismo dumating ka sa ganitong problema, ganitong pagsubok, ikaw na mismo mauunawaan ka, ito yung pagsubok ni Lord. Give up pa ba ako? Ginagabayan ka naman ni Lord, di ba? Tumatag ka ng ganong katatag dahil kay Lord. Ngayon ka pa ba mag-give up? Kung kailan na yung oras mo ay nandun na sa kay Lord, sa gawain ni Lord. So dito po sa lahat po ng mga bagay
na nangyayari po sa ating buhay. Kapag nasa ano ka na ni Lord, nasa gawain ka na ni Lord, lahat na ng kilos mo, lahat na ng mga ginagawa mo sa buhay, idinudulog mo na sa Kanya. Lahat ng mga plano mo, hinihingi mo na yung will kay Lord. Gaya halimbawa na lang, sabihin na natin na kaya mong i-provide yung business na to, meron kang sapat na pampuhunan, sapat na pampuhunan, subalit kung hindi ito yung will ni Lord, di ba, makikita po natin yung pagka-bankrupt, pagsarado. So dito po, pagka nasa kay Lord ka na, nasa na yung isip mo ay isa na nakapokus na doon sa will ni Lord, masasabi mo na mayroong plano si Lord na masigit pa dyan. Di ba? Hindi ka na katulad nung dati na pag bumagsak yung business mo, pag nabankrupt yung negosyo mo, tuliro buong pamilya mo. Yanig lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Amen. Pero kung ang presensya, kung yung pagkakataong ito na hinihingi mo na kay Lord yung will mo, na pag bumagsak yung negosyo mo, alam mo na, hindi ito para sa iyo. Di ba? Ito yung pinapaunawa sa iyo ni Lord. Hindi ito para sa iyo kasi isa ito sa mga kasira ng buhay mo. Di ba? Hindi ka katulad dati na pag nagano yun, masisira na pati buhay mo. Di ba? Kung dati wala ka sa pananampalataya ng Panginoon, pag bumagsak yung mga pangarap mo, sira buhay mo. Pero ngayon, kung nasa presensya ka na ng Diyos, pag bumagsak, pag nagkaroon ka ng mga pagsubok, dito ka tinetest kung paano ka magiging matatag. Di ba? Ang layo na nung pagitan, yung diferensya ng dalawa. So dito po, at kailangan mo mag-spend time with God. Kung gusto mo lumago, kung gusto mo magiging chill, kumbaga yung buhay mo is hindi ka masyadong stress, Kung hindi ka masyadong stress sa buhay mo, dito sinasabi, kailangan mo maglaan ng oras para sa Panginoon. Lahat ng mga plano mo is dapat naka-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pagka hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi masakit di ba? Pag nawala yun. Pero pagka binigay ni Lord, pag hiningi mo yung perfect will ni Lord para sa buhay mo, is dito mo mararanasan kung paano ka pinagpapala. Amen? Hindi, kumbaga kung sa buhay po natin, lahat ng mga plano po natin, hindi yun, nagtataka po tayo na kung bakit hindi natutupad. Kasi sabi po dito sa Proverbs 16 verse 1, we can make our own plan, but the Lord gives the right answer. Ito po yung sinasabi ng Proverbs 16 verse 1. So kung tayo po ay dumanas ng kabiguan sa ating buhay na yung kung unang pagkakataon mo pa lang dapat naandun na yung paghingi mo ng will sa kay Lord. Amen? Kasi sabi nga dito, ito po yung isang paalala, paalala po sa atin na lahat po ng kasagutan ay na kay Lord pa rin. Kahit sabihin na natin na matinik ka magplano, matinik ka sa lahat, pero yung magiging kasagutan ng lahat ng mga mo is nasa Lord pa rin. Dito mo mapapatunayan, na kapag tumibay na yung relasyon mo sa Panginoon, kahit na anong gawin ng kaaway, sabi, di ba na po natin sa Bible, Bible study po natin, na kahit na anong gawin ng kaaway, basta yung plano ng Panginoon para sa iyo, walang makakahadlang doon. Di ba? Walang makakahadlang doon. Bakit? Dahil lahat na yun, hiningi mo na kay Lord Di ba? Lahat ng plano ni Lord na yun, nakaano na yun sa iyo, di ba? Lahat ng mga bagay na ginagawa, lahat ng mga nais mo, pagka nasa ka na ni Lord, is wala nang
dahilan, sabi, pinangako niya po, sinabi niya po doon, na hindi walang sinuman na makakahadlang sa kanyang mga plano. So, bakit po natin masasabi, kung sasabihin po natin sa ating sarili na yung plano ko isa napakaganda, napakaganda ng plano mo. Napakaganda ng plano mo sa buhay mo. Pero yung sinasabi po ni Lord, mayroon siyang mas magandang plano. Tinatanggap po ba natin yun na mayroong mas magandang plano si Lord sa buhay po natin kaysa sa plano po natin? So, dito po, at kung nagdadalawang isip po kayo, na mas maganda pa rin yung sasabihin ko po sa inyo dito sa Isaiah 55 verse 8, dito po, sinasabi niya po dito, na iba yung iniisip mo sa iniisip niya. My thoughts are nothing like your thoughts, see the Lord, and my way are for beyond anything you could imagine. NLT version po siya. So dito po, pinapahiwatig niya po sa atin, o pinapaunawa niya sa atin, na lahat ng mga plano mo, kahit sabihin natin na yung plano mo is maganda sa buhay mo, pero yung plano po ni Lord ay mas maganda pa sa pinaplano mo. Amen? Kaya kung pakiramdam mo, nahihirapan ka na ngayon. Kung pakiramdam mo na nahihirapan ka na ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat alam po natin na bandang huli is agiginhawa ka rin. Di ba? So sa lahat po ng mga gusto mong gawin, kung ito po ay hinihingi mo, dinudulog mo sa kay Lord, hindi po dito nagkakaroon ng pagbagsak. Hindi ka po rito, gaya nga po sinasabi kanina, hindi ka magiging lugi kung yung oras mo ay nasa kay Lord. Amen? Kasi kung iisipin po natin, kung dumanas ka man ngayon ng paghihirap, mas maigi na yung naghihirap ka ngayon. Mas maigi na yung naghihirap ka ngayon kaysa naman sa mahihirapan ka rin sa kabilang buhay. Amen? Ano ba yung gusto mo? Yung sagana ka ngayon, uhihirap ka sa kabilang buhay, o yung sasagana ka sa kabilang buhay, maghihirap ka sa ngayon? Amen? So po ng salita po ni Lord sa ating buhay, sapagkat dito po ginagawa niya po, ginagawa niya na kung paano po tayo magiging maayos sa ating buhay, gaya po na sinasabi ng Matthew 19 verse 24, na mas madali raw makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mga taong mayayaman na pumasok sa kanyang kaharian. Amen? So kung pinangarap mo, kung aayon ka sa ng mundong ito na gusto mong yumaman, pag-isipan mo na. Baka isa ka sa mga mahirap din makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So kaya kung gusto mong matupad ang lahat ng mga pangako ni Lord sa iyo, is dapat isa ka sa mga taong maglalaan ng oras para sa Kanya. Amen? So dito po, kaya kung gusto nating masaganang buhay, sikapin na natin na maging isang servant ni Lord. Sikapin na natin na magkaroon tayo ng paglalaan ng oras para sa Kanya. Kasi sinasabi po ng Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you. Dito po, sinasabi niya, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen? So dito po, itong mensahe po na ito isa, pinapakita niya sa atin, binibigay niya yung verse na ito sa atin, na hindi lamang yung magiging kayamanan mo, yung magiging daan para magkaroon ka ng magiging future, magandang future. Kasi dito po sa Jeremiah 29:11, dito po pinangako ni Lord na alam niya, for I know the plan that I have for you. Alam niya kung ano yung mga nais niya para sa iyo.
sinasabi niya dito, declares the Lord. Alin po ba yung susundin natin? Yung plano mo o yung plano niya? Amen? Kasi kung sasabihin natin na yung plano niya, yung susundin po natin is dito po natin makikita o mararanasan. Dito po natin matatagpuan, matatamo yung sinasabing prosper you, not to harm you, plans to give you a future and hope. Ito yung pinapangarap natin, di ba? So kung gusto mo maabot yung mga ganitong pangako ni Lord, magiging isa na rin po sana tayong servant at magkakaroon ng time para sa Diyos. Amen? So ito po, at nawa po, itong mensahe po na ito isa magkakaroon ng idea sa ating buhay na hindi lahat ng mga pangarap mo is maganda para sa iyo. Meron din magandang pangarap ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, ito po yung mensahe po sa atin ni Lord at nawa po at yung bawat isa ay magiging lingkod ng Diyos. So, yun po. At ay nanyayahan ko po yung bawat isa na tumayo. Tayo po manalangin. Yes, O Lord, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mensahe, O Lord, na kung ano man po, Lord God, ang nais iwatig, O Lord God, sa mensaheng ito, O Lord God. Pangunahan mo po, O Lord God, hipuin mo po ang aming mga puso, O Lord, upang sa ganoon po, Lord God, ay mauunawaan namin, O Lord God, kung ano po ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Lord God, at anawa po, Lord God, ang mensaheng ito ay magamit namin, O Lord God, sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay, O Lord God, na magpapalakas ng aming spiritual, O Lord God, at magkakaroon, O Lord God, ng masaganang relasyon sa iyong buhay, O Lord, na ninanais po namin, O Lord God, na kami ay hindi lalayo at ayaw po namin, O Lord God, na kayo din po ay lumayo sa aming buhay, O Lord. Lord, dinaalaw po namin, O Lord God, sa aming mga sarili, O Lord, na kayo po ang manguna, O Lord God, sa lahat po ng bagay, O Diyos. Maraming salamat po, Lord. Dito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.